Simula na ang 70 araw na kampanya ng mga kumakandidato sa national positions para sa Bilang Pilipino 2025. Ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador dumayo sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Lawag, Ilocos Norte, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kompleto ba yung 12 admin bets dyan? Pops J, 8 out of 12 doon sa senatorial slate ng administrasyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang present kanina. Pero mukhang kompleto na sila ngayon dito sa kanilang proclamation rally sa Lawag, Ilocos Norte. Sa isinagawang presscon kanina ng Alyansa, ibinahagi ng mga dumalong senatorial bets ang kanilang nais isulong kung mananalo. 14th month pay para kay dating Senate President Tito Soto, ang pag-waive ng bank secrecy for government officials kay Ping Lacson, amendments sa local government code para kay dating DILG Secretary Benhur Abalos, pati ang pag-file muli ng bill na nagtatanggal sa value-added tax sa kuryente mula kay Francis Tolentino. Pareho namang naisuportahan ni former Senator Manny Pacquiao at Representative Erwin Tulfo ang small at medium enterprises. Para kay former Makati Mayor Abby Binay, tututukan niya naman ang pagtanggal ng buwis mula sa 13th month pay at overtime pay. At ang pagsuporta naman sa mga industriya na nakakapag-produce ng trabaho para kay Camille Villar. Hindi sila nagbigay kanina ng komento tungkol sa issue ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte dahil posibleng premature at unfair ang kanilang mabitawang salita. Wala kanina sa press con pero nandito na sa proclamation rally sina re-electionist hopeful Bong Revilla, Pia Cayetano, ang aktor na si Lito Lapid at ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. At posible namang humabol pa ngayong hapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mula sa kanyang pagpapaunlak sa presensya ni Cambodia Prime Minister Hun Mahan Ay sa kanyang first official visit sa Pilipinas. Ngayong hapon naman pinaunlakan na ng aktres na si RC Muñoz at Bugoy Drilon ang campaign kick-off ng Alyansa dito sa Ilocos Norte Centennial Arena. Pinili raw ng senatorial slate na simula ng pangangampanya sa Ilocos Norte dahil nakikisa sila sa vision ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kilalakhan nitong lugar. Maaalala mataas ang naging vote turnout ni Bongbong Marcos sa Ilocos noong siya ay tumakbo sa pagkapangulo. Isa rin daw itong strategic launch site para sa coalition. Maya-maya lamang ay mapapakinggan din ng mga dumalong supporters ang mga plano at plataforma ng kanilang senatorial bets. Pops J, sa ngayon inaalam pa natin kung saan ang sunod na punta ng Alyansa pero ang malinaw ay pagkatapos nito tutungo sila ng Iloilo sa February 13, sa Carmen Davao del Norte naman sa February 15 at sa Pasay City ngayong February 18. Pops J. Merymon, may 4 na hindi nakadalo sa presscon kanina. Buti nakahabol sa proclamation ngayong hapon si presidential sister na si Amy Marcos. Tama ba? Yes, Pops J, kompleto na sila ngayon dito at isa-isa na rin silang nagsasalita. At posible yung mga hindi natin narinig kaninang plataforma doon sa presscon, masasabi nila ngayong araw na to. Merymon, lampas alas 5 na. Tuloy pa rin daw ba ang inaasahang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? Yes, Pops J, tansya natin ang nasabi sa atin. Around 5:30 p.m. pwedeng pumunta na dito o humabol si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kanina lang din kasi may umiikot na chopper. So tinatansya natin, posibleng may security check lang. Tapos magkatapos ng ilang mga minuto ay posibleng nandito na ang Pangulo, Pops J. Merymon, gaano karaming tao ang dumalo dyan sa Ilocos Norte Centennial Arena? Pops J, 5,000 ang seating capacity mismo sa loob ng Centennial Arena o yung Ilocos Norte Centennial Arena. Pero umabot hanggang sa labas ng venue yung dami ng mga tao at around 7,000 to 8,000 ang sinasabing tali ng mga pumunta at may mga humahabol pa naman so far, Pops J. Merymon, matapos dyan sa Ilocos, Iloilo naman ang plano nilang bisitahing sunod. Bakit mula Norte, didiretso sila ng Kabisayaan? Pops J, itong mga lugar na to, yung Davao del Norte, yung Carmen Davao del Norte, yung Iloilo, even yung Pasay City, nagre-representa ito sa mga malalaking rehiyon dito sa Luzon. Kaya yun yung mga pinaka strategic ito na pamamaraan ng pangangampanya nila. Pero aalamin din natin kung ano pa yung mga maliliit na lugar na posibleng puntahan nila para sa kanilang pangangampanya, Pops J. Mga vote-rich na mga lugar yan, hindi ba, Merymon? Yes, Pops J, kasi tulad dito sa Ilocos Norte, malaki yung naging vote turnout doon sa mga bumoto kay Bongbong Marcos nang tumakbo siya bilang pagkapangulo. And since nakita nila magandang strategy din ito, at the same time umaalay naman daw sila sa vision ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga plano niya para sa Pilipinas, kaya napagkasunduan ng senatorial slate na dito nila simulan ang kanilang pangangampanya.
Meron man yung lugar kung saan ka nakatayo. Ano ba yung nasa likod mo? School ba yan? Hindi ba bawal sa COMELEC rules ang paglalagay ng tarpaulin sa government infrastructures? Yes, Pops J. Dito sa likuran ko ang Ilocos Norte National High School at bahagi ng kanilang waiting shed, mayroong mga nakalagay na campaign paraphernalia. Ito, ang bahagi na yan. At kung sakali nga na may imbestigahan ng COMELEC kung illegal at violation ito, posibleng ma-disqualify yung mga kandidato na posibleng may kinalaman sa pagpapaskil niyan. Pero ngayon kasi merong 3 araw ang mga kandidato para tanggalin itong kanilang mga campaign paraphernalia mula sa COMELEC na hindi sumusunod sa regulations ng pangangampanya. At hindi ba, Marymon, na bawat lugar meron lang nakatakdang pagpaskilan ng mga campaign materials, hindi ba? Yes, Pops J. And upon the choice din naman daw ng mga tao na may kanya-kanyang private properties kung maglalagay din sila ng campaign paraphernalia. Pero pagdating sa public spaces, meron lang kailangang sundin na lugar, even sukat pagdating sa mga ipapaskil na campaign paraphernalia ang mga kandidato, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes, sa